problem number 2 na tayo sa lateral air pressure. Ito yung ito na yung second and last problem sa topic natin na to. So, example number 2. Ayun, bakit lumabas na agad siya? Yan. The retaining wall is supporting 2 layers of soil with different properties. So, determine the following. Total active force acting on the wall considering 1 meter width. Overturning moment and total active force if a surcharge of 20 kPa is on top of the backfill. So, yan. So, wag mo nating pansinin yung number 3. Tapos number 2. So, number 1 muna tayo. So, pansinin nyo na magkaibang soil layer siya. Tapos, yung isa is dry and the other one is saturated. So, yan. Dalawang magkaibang soil layer. Makuha natin ng total active force. So, dahil ganyan na magkaiba sila, so, magiging magkaiba din yung natin. Ka. Dalawa eh. So, Ka1. Ito yung una natin Ka dito sa part na to. Ka is equal to 1 minus sine 28 over 1 plus sine 28 is equal to 0.361. And yung Ka2 naman is 1 minus sine 26 over 1 plus sine 26, which is 0.39. After that, kunin mo lahat ng mga pressure. So, P, yan. Ayan ang P1. P1 is equal to, ano ba yun? 17.4 times 2.4. Yan. 41.76. So, kung mapansinin nyo, yan. Bakit naging ganyan yung itsura niya, no? So, napag-aralan nyo na ata to sa hydrostatic pressure. If I'm not mistaken, ganun yun. Basta sa hydraulics. So, kapag meron kang nandito sa taas, tapos hindi na siya nagtuloy dito, di ba? Iba na yung soil layer dito. Yung magiging pressure niya dito sa part na to, dito sa part kung saan siya tumigil na magkaroon ng ibang layer. Yan. Kung ano yung pressure dito, pag naapektuhan pa rin niya yung sa baba. Which means, kung ano yung nandito na pressure natin, diretso na yung ganun na parang uniformly distributed load na siya. Which is P1 pa rin. So, kung titignan nyo, hindi na siya parang triangle na diretso. Kasi nga hanggang dito lang yung soil layer na yun. Tapos, dahil nasa tuktok siya, meron pang nasa baba, affected pa rin to ng pressure niya. Kaya meron pa rin pressure dyan sa baba. Kaso rectangle, in the form of rectangle na siya. Kasi hindi na siya varying. Hindi na siya nagva-vary, which means uniformly distributed na siya throughout this span na iba na yung soil layer. So, P1 is 17.4 times 2.4, 41.76 hanggang dito. From 0 to 41.76. Tapos, after here, makatapos dito, diretso pa baba na siya, 41.76 na yung ibibigay niyang pressure. So, next, kunin naman natin yung pressure nito. Pressure ni excuse me. Pressure nung soil layer sa baba. Saturated naman siya. Wala namang kaso yun. Yan. That is P2. So, P2 is equal to 18.2 minus 9.81 dahil saturated. Nakuha natin is yung kung naalala nyo dun sa last topic natin. Ganito, di ba? Ma-minus mo yung water sa saturated unit weight. So, 18.2 minus 9.81 is equal to 3.6 is equal to 30.204. So, yun yung P2 natin. After nyan, ano pang mga, kailangan mong i-consider? Dahil may water dyan, consider may water. P3 or PW, which is 9.81 times 3.6 is equal to 35.316. Next is kunin mo yung F1. What will be the value of F1? Diba? Parang triangle nga lang to. 1/2 times 41.76 times 2.4 times consider 1 meter strip. Tapos, wag kalimutan yung Ka niya. Ang Ka nitong nasa top na layer natin is 0.361. So, 0.361 is equal to 18.09. Next is
F2, itong rectangle na to. F2 is equal to 41.76 pa rin, times 3.6 naman na siya. Times 1 meter strip. Tapos 0.39 naman na yung KA. Kasi dito na siya eh. Yun, dito na siya sa baba. Dito na siya, sa baba na kasi siya may epekto. So yan, next. F3. F3 is area nitong triangle na to. 1/2 times P2 na 30.204 times 3.6 times 1 meter strip times 0.39 ulit, KA2. And lastly, F4, 1/2 times 35.316. Ito yun, sa P water. And 3.6 ulit, kasi sa baba lang siya, times 1. Hindi mo kailangan lagyan ng ng KA yun. Kasi hindi naman siya soil layer. Water yan eh. And lastly, kukunin mo yung total active force ang hinahanap, di ba? So, total active force is pag-add mo lahat ng mga forces na nakuha mo. F1 to F4. Considering 1 meter weight. So, Ft is equal to 161.49 kilonewtons. Final answer, inlet number 1. And next is overturning moment. Ayan. Overturning moment, di ba napag-aralan nyo na to sa hydraulics, sa dams. So, yan. Madali lang naman na siya. Yan. Madali. So, ito, 18.09. Ayan, F1 times 3. Dito ka mag-overturn, di ba? Dito, syempre dito siya mag-overturn. Consider, dito, tutulak niya pa ganun. So, itong retaining wall na to, ang possibility na mangyari is magbe-bend siya pakaliwa. Hindi siya magbe-bend, is maglilin siya pakaliwa. Maglilin siya pakaliwa. So, ibig sabihin, yung mga forces mo, forces lang ha, force. Parang mag-moment siya dito. Dito. So, F1 times this distance, which is 3.6 plus 2.4 over 3. So, 1/3 ng 2.4. Sana clear pa sa inyo to. Naalala nyo sana to. Last sem lang ata tong pinag-aralan nyo eh. OM is equal to 18.09. F1 is 18.09 times 3.6 plus 1/3 ng 2.4. Plus, next is F2, which is 5. Ako lang yung nilagay ko dito. 158.63. 158.63 times kalahati ng 3.6. Tama, kasi rectangle lang yan. Kalahati ng 3.6. Next is plus 21.2. 21.2 na F3 times 3.6. 1/3. 1/3 ng 3.6, I mean. And lastly, plus 63.57 times 1/3 ng 3.6 ulit. So, yan. Final answer. 286.85 kilonewton meter overturning moment. Lastly, total active force if a surcharge of 20 kPa is on top of the backfill. So, hindi ko nalagay yung animation niya dito. So, maglalagay tayo ng surcharge dito na 20 kPa. Ano yung mangyayari doon? Ano yung ganyan? So, dahil sa pinakatok-tok siya, mula sa 2.4 meter na yan, mula dito hanggang dyan, affected. So, yan. P4, pareho lang. So, isosolve natin yung value ng P4. Kaso, magkaiba sila ng value ng F5, ng force, F5 and F6. So, meron kang P4 na 20 kPa. Given na pala, 20 kPa yung P4. Binigay yung 20 kPa, kaso magkaiba siya ng force. Kasi magkaiba yung layer na yun. So, dun sa una is 20 na P4 times 2.4 times 1 times 0.361. 17.328. Next, F6 is 20 times 3.6. Ito naman na siya. 3.6 times 1 meter strip times 0.39 na Ka. 28.08 kilonewtons. And total active force lang ang hinahanap. So, ang gagawin mo lang is at yung dating nakuha mong total active force, mapapalitan na siya ng bagong active force na may kasamang surcharge. So, FA is equal to 161.49 plus 17 plus 28, which will give you an answer of 206.898 kilonewtons. Final answer.
So, yun, napakadali lang niyang gawin. 'Di ba? Basta alam niyo yung, yung triangle, rectangle na yan na kailangan yung isolve. So, sabi ko nga dun sa last sa video is, i-drawing nyo. I-illustrate nyo para mas madali nyo maintindihan. Yun. Tapos, ilista nyo ganito para mas hindi magulo na mag-check din. So, yung iba kasi, pag nagsosolve, ang kalat. Ayusin nyo naman. Okay lang sa akin yung may mga, ang tawag ba dito? Kapag nag-check kasi ako, minsan hindi ko na masyadong pinapansin. Kasi ang gulo ng sulat nyo. Ayusin nyo din minsan. Tapos okay lang yung may erasures. Ayos lang sa akin yun. Basta magkakasunod yung pag-solve nyo. Para maiintindihan ko naman. Tapos back to your final answer, no? So, yun lang. Thank you.